Samantala, makikitang kinakausap ni Haiji daw sina Lu Sheng at Aonon, ang tinig niya ay parang mensahero ng kapalaran, saad pa nito na, "Inutusan ako ng dakilang marshal na iparating sa dalawang kapamilya at kaibigan mo na naiwan sa nangungunang sandaang sektor ng bituin, na sila ay aalagaan ng maayos, kaya makakapagpahinga ka na ng panatag at makakapunta sa gitna ng sistema ng mga bituin." Sa sandaling iyon, kalmadong sumagot si Lu Sheng, "Pakisabi na rin ang pasasalamat ko sa punong bituin." Agad namang sumabat si Aonon, ang tinig niya ay puno ng pag-aalala. "Ano na ang ating susunod na gagawin? Hindi naman tayo pwedeng magpatuloy sa paglalakbay gamit ang sirang sasakyang pangkalawakan, hindi ba?" Bago pa siya makasagot, bahagyang tumingala si Haiji daw, tila may hinihintay na dumating, at sa tinig na puno ng kumpiyansa ay sinabi, "Huwag kang mag-alala. Naayos na ng punong bituin ang lahat, ang sasakyang pangkalawakan." Di nagtagal, inanunsyo niya na narito na ang kanilang hinihintay, dahilan upang mapatingala rin sina Aonon at Lu Sheng sa itaas. At sa isang iglap, bumitak ang kawalan, nagdulot ng bigat sa mukha ni Lu Sheng, at kanyang napagtanto na ito'y kapangyarihan ng kalawakan. Mula sa dilim, unti-unting lumabas ang dambuhalang spaceship, tila halimaw na isinilang mula sa kawalan. Bakas sa mga mata ni Lu Sheng ang pagkabighani habang pabulong niyang sinabi sa sarili, para makarating sa pana ng Pangangaso sa loob ng kalahating taon sa kalawakan, habang tinatawid ang libu-libong sektor ng bituin, tanging isang sasakyang pangkalawakan na nasa antas ng walang hanggan at may kakayahang tumawid sa mga pintuan ng bituin ang makakagawa nito. Sa sandaling iyon, muling nagsalita si Haiji daw, kalmado at tiyak, "Narito na sila para sunduin tayo, makikisakay tayo sa kanila." May ilang taong bumaba mula sa dambuhalang sasakyang pangkalawakan, ang mga bagong dating ay 15 mandirigma na nasa ika-12 antas, at dire-diretso silang lumapit sa harap ng grupo. Doon, isang tao lamang ang humarap sa kanila, marahang pinagdampi ng babae ang kanyang mga palad sa harap, tanda ng pagrespeto, aniya, sa ngalan ng samahan ng mga ngalakal ng bulaklak ng espiritu ng bituin, taos puso naming tinatanggap ang inyong tatlo, kagalang-galang na Ginoong Haiji daw. Walang pag-aalinlangan, nagbigay-pugay si Haiji daw, puno ng paggalang ang kanyang tinig, binibining Zi Yangtsen, "Matagal-tagal na rin, makikisabay kami sa inyong sasakyan." Sa sandaling yun, sa maikling usapan nila, agad na naintindihan ni Lu Sheng ang tunay na kahulugan ng pakikisakay. Sa madaling salita, magsisilbi silang mga bantay habang papunta sa pana ng Pangangaso. Tinanong ni Zi Yangtsen sina Lu Sheng at Aonon tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Isang salita lamang ang isinagot ni Haiji daw, sila ay kanyang mga estudyante. Malinaw na pumayag si Zi Yangtsen na pasakayin sila, sapagkat pinahahalagahan niya ang lakas ni Haiji daw bilang isang tagasuri ng sining ng pakikipaglaban na nasa ika-13 antas, para kina Lu Sheng at Aonon na parehong nasa ika-12 antas. Hindi sila gaanong mahalaga sa kanyang paningin. Pagkaakyat nila sa dambuhalang sasakyang pangkalawakan, agad silang pinaghihiwalay at binigyan ng kanya-kanyang silid. Sa pagkakataong ito, napunta sila sa isang marangyang silid, napakalaki, na parang daan-daang stadium ang sukat, kumpleto ang mga pasilidad, hindi lamang para sa pahinga, maaari pang magtayo ng isang maliit na lungsod sa loob. Sa puntong ito, makikita si Lu Sheng na masiglang nakatingin sa harap, bakas sa kanyang mukha ang pagkamangha. Aniya, sobrang marangya. Parang isang ganap na lungsod ang nasa loob. Habang unti-unti niyang ini-channel ang enerhiya sa kanyang mga palad, idinagdag pa niya, "At ito pa lamang ang pagtrato sa akin bilang alagad ni Haiji daw, tiyak na mas malaki at mas marangya pa ang silid niya." At sa isang iglap, manalis siyang lumipad sa ibang bahagi upang mas lubos na makita ang buong paligid. Saad pa niya, "Ngunit kung iisipin na ang kabuoang laki ng sasakyang pangkalawakan ay maihahambing sa ilang dosenang asol na bituin, baliwala lamang ang ganitong espasyo." Habang umiikot ang kanyang tingin, agad niyang napagtanto na mas maraming buhay ang sakay ng sasakyang ito kaysa sa inaasahan, hinati pa ito sa milyon-milyong bahagi, at ang nakakatuwa, bawat bahagi ay may sarili nitong ekosistema. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang pandinig upang i-scan ang kabuuan ng paligid. Ayon sa mga tauhan, mahigit 99% ng lugar na ito, na lampas 1,000,000 metro kwadrado, ay puno ng kargamento na ihahatid ng bulaklak ng espiritu ng bituin sa pagkakataong ito. Napakarami rin ng mga sandata, may 50 mandirigma na nasa ika-12 antas na nagbabantay, at bukod sa talam ng kalansay, may isa pang eksperto na nasa ika-13 antas.
Bahagyang napangiti si Lu Sheng, puno ng paghanga sa kanyang mga natuklasan. Aniya, makikita na talagang umaasa ang bulaklak ng espiritu ng bituin sa talam ng kalansay, at umabot pa sa puntong lumihis sila ng ruta para lamang atakihin kaming tatlo. Ngunit bigla na lamang may bumukas na liwanag sa kanyang harapan, tila isang communication video, at doon, bumungad si Haiji daw sa communication screen upang magulat sa ating bida. Aniya, Lu Sheng, malamang alam mo na ang sitwasyon, ang pana ng Pangangaso ay matatagpuan sa gitna ng kalawakan ng walang ahas. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, makakarating tayo roon. Nang marinig ang mga katagang yun, bahagyang natigilan si Lu Sheng, bakas sa kanyang mukha ang mga katanungan dahil sa inilahad ni Haiji daw tungkol sa mga pirata sa kalawakan. Dagdag pa ni Haiji daw, sa isang paglalakbay na tumatagal ng ilang buwan sa kalawakan at dumaraan sa libu-libong sektor ng bituin, halos imposibleng hindi makatagpo ng mga pirata, ngunit syempre, ang mga karaniwang pirata ay hindi maglalakas loob na targetin ang bulaklak ng espiritu ng bituin. Dahil dito, seryosong tinanong ni Lu Sheng, ibig sabihin ba nito ay hindi mga pangkaraniwang pirata ang posibleng makakalaban natin? Agad namang sumang-ayon si Haiji daw at mariing sinabi, tama, dagdag pa niya, sa mundong ito, ang paglalakbay ng isang lalaki ay patungo sa mga bituin at sa malawak na kawalan. Sa mga sektor ng bituin, ang mga lalaking walang pinag-aralan ngunit puno ng init ng dugo ay sumusuong sa napakalawak na kalawakan, dahil sa tinatawag nilang romansa, hanggang sa tuluyan silang maging mga pirata sa kalawakan. Napakahaba ng paglalakbay patungo sa pana ng Pangangaso, kailangan umasa sa isang sasakyang pangkalawakan na nasa antas ng walang hanggan upang makarating agad. Dagdag pa ni Haiji daw, kahit pagsamahin pa ang dalawang dakilang marshal ng 100 sektor ng bituin, hindi pa rin nila magagamit ang kanilang sasakyan upang ihatid tayo. Sa sandaling yun, agad itong naintindihan ng ating bida, Aniya, kahit may dala kang sasakyang nasa antas ng walang hanggan, hindi pa rin garantisado ang kaligtasan. Sa katunayan, hindi nangangahulugang mas kaunti ang tao ay mas ligtas. Sa kabaligtaran, mas mahal ang sasakyang pangkalawakan, mas nagiging sanhi ito ng desperadong pag-atake. Agad namang inilahad ni Haiji daw, dahil ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng sasakyang nasa antas ng walang hanggan ay mula sa mga halimaw mula sa ibang mundo na nasa ika-14 na antas o mas mataas pa, sobrang mahalaga nito. Tanging mga napakalalakas na puwersa tulad ng samahan ng mga ngalakal ng bulaklak ng espiritu ng bituin ang may kakayahang bumili nito. Dagdag pa nito na, mayroon silang matibay na lakas, ilang eksperto na nasa ika-14 na antas, at nagsasagawa ng kalakalan sa iba't ibang sistema ng bituin. Tanging ganitong uri ng sasakyan ang kayang tumagal sa napakalakas na puwersa habang tumatawid sa pintuan ng bituin. Nang marinig ang mga katagang yun, nanlaki ang mga mata ni Lu Sheng at seryoso niyang tinanong, ano ang pagtawid sa pintuan ng bituin? Walang pag-aalinlangan na inilahad ni Haiji daw, ang pagtawid sa pintuan ng bituin ay parang kang tumalon, isipin mo ang hindi mabilang na mga papel na paulit-ulit na tinupi, na parang isang walang katapusang lagusan, at pagkatapos, tatawirin mo ang lahat ng yun sa isang iglap, sa ganitong paraan lamang maabot ang bilis na higit pa sa liwanag. Dahil dito, muling nanlaki ang mga mata ni Lu Sheng sa panibagong impormasyong kanyang nalaman, Aniya, ngunit hindi ito maihahambing sa simpleng pagtiklop ng espasyo, ito ang tunay na pintuan ng bituin. Dagdag pa niya, tama ang hinala ko noon, ang parang wax na natutunaw na malinaw na kapangyarihan, iyon ang pinakadalisay na kapangyarihan ng espasyo. Kung makokontrol ko ang kapangyarihan ng espasyo, magkakaroon kaya ako ng kakayahang direktang tumawid sa prisma na pintuan ng bituin. Sa sandaling yun, ipinaliwanag ni Lu Sheng ang ideyang ito kay Haiji daw, bago sumagot, marahang ipinikit ni Haiji daw ang kanyang mga mata at kalmadong sinabi, ang sariling katawan ang tatawid sa pintuan ng bituin, oo, pwede. Ngunit agad na inilahad ni Haiji daw, sa teorya, ito ay posible. Pero halos walang nakakagawa nito, kahit sa mga kilala ko, wala pa akong nakitang may ganitong kakayahan. Dahil dito, bahagyang napanganga si Lu Sheng sa pagtataka at gulat, agad siyang nagtanong, ano ang ibig sabihin mo? Haiji daw, walang pag-aalinlangan na inilahad ni Haiji daw ang kanyang nalaman, hindi malinaw ang paghahati ng lakas ng mga batas, ngunit may isang bagay na tiyak, may isang batas na kinikilalang pinakamakapangyarihan sa lahat, ito ay ang batas ng espasyo at panahon.